sa simbahan, lalong-lalo na sa pamilya ni Pastor Joey sa California. Gusto natin silang i-welcome ulit. At narito ang temang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ng linggo, Eternal Destinies. Bakit ang lahat, ligtas man o hindi, ay mabubuhay magpakailanman? May iba't ibang mga palagay ang mga tao kung anong mangyayari sa kanila pagka namatay ang isang tao. So may mga nagsasabi na mabubuhay ulit ang mga tao. Pero hindi na sila mga tao, subalit iba na silang mga nilikha. Pwede silang maging hayop, pwede silang maging mga halaman, o kaya mga iba pang uri ng may buhay na nilikha. Ang tawag dito ay reincarnation. Yung iba naman, nag-iisip sila o nagpapalagay sila na kapag namatay ka, kapag masama ka, hindi ka na mabubuhay ulit. Pag ikaw naman ay mabuti, ikaw ay mabubuhay ulit at matatanggap mo ang tinatawag na walang hanggang buhay kasama ng Diyos sa kanyang langit o kaharian. Ito ay ilan lamang sa mga eternal destinies na iniisip ng mga tao dahil sa kanilang mga paniniwala o relihiyon. Ano naman ang sinasabi ng ating Biblia, ang salita ng Diyos? Ating tutunghayan sa isang napakakomprehensibong pagtalakay. Ano ang mga eternal destinies na sinasabi ng kasulatan, sinasabi ng salita ng Diyos? Dalawang walang hanggan. Lahat tayo ay nagnanasa na sana ay mas mahaba ang buhay. Na sana di kalidad. Hindi lamang may buhay, subalit may kasayahan, may fulfillment, mayroong meaning, mayroong purpose. Meron bang ganito? At meron din bang katotohanan ang impyerno? Ano ang pagsasalarawan ng Biblia at ano ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa mga destinies na ito na walang hanggan? May dalawang sinasabi ang Biblia na pwedeng patunguhan pagkatapos ng buhay ng isang tao. Bawat isa, dalawa yung pwedeng maging destinasyon nila. Sila ang mamimili ng mga destinasyong ito. Dito sa Matthew 7 verses 13 to 14 ay inihambing ng Panginoong Hesus ang ating mga buhay sa pintuan at sa daan. Kanya ding tinalakay kung paano magtatapos ang mga buhay natin. Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ang una niyang tinalakay ay ang maluwang na pintuan at malapad na daan. Hindi mahirap maglakad dito. Pero ito daw ay patungo sa kapahamakan at marami, hindi kakaunti, marami ang may buhay na ganito. Isang buhay na maalwan, isang buhay na komportable, isang buhay na walang sakripisyo, isang buhay na mainam sa paningin, sa pakiramdam, pero saan ito magtatapos? Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Ang isa namang buhay ay nasa daan at pintuan na mahirap, pero ito ay magtatapos sa buhay na walang hanggan. Kumpara doon sa kapahamakan. At sabi niya, kakaunti lang ang dumadaan dito. Almost 2,000 years ago, sinabi ito ng Panginoong Hesus at pinangaral niya. Marami ng mga lugar, marami ng henerasyon, marami ng mga tao ang nakarinig nito. At hanggang ngayon ay ating pinag-uusapan siya. Dalawang uri lamang ang buhay. At kung hindi natin mapili ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, kung hindi tayo kasama sa kakaunti, tayo ay papasok sa kapahamakan. Dalawa lang kasi yung buhay. Anong buhay ang meron ka at saan ito magtatapos? Nasaang daan ka? There are choices you will make today that will not only affect your tomorrow, but will determine your eternity. May mga pagpili o pinipili tayo ngayon na hindi lamang makakaapekto sa ating kinabukasan, subalit ito yung magtatalaga ng ating walang hanggan. Yan ang sinasabi nung mga verses na binasa natin. Pero ano ang sabi ng Panginoong Hesus?
Sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kung ito ay exam, sinabi na niya yung sagot. Sinabi na niya kung ano yung pupuntahan natin at anong uring magiging buhay natin kung saan natin gustong pumunta. At sinabi na rin niya kung ano yung dapat nating piliin. Yung makitid na daan, mahirap, pero patungo sa buhay na walang hanggan. Kaligtasan yung sinasabi dito ng ating Panginoon. Ito ay ating pagpili. Hindi siya mahirap, subalit meron tayong pipiliin. Proverbs 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay mga daan ng kamatayan. Pero ang tao ay meron siyang pagpili o free will. Meron siyang free will to choose o will to choose. At ang pinipili ng tao ay yung tila baga sa kanya ay mainam, maganda, komportable. At hindi na niya iniisip kung saan ito magtatapos. Ito ang nangyari kahit sa unang mga tao, si Adan at si Eva. Noong sinabihan sila na mamili. Sila ay mabubuhay sa isang pagpili, pero sa kabila sila ay mamamatay. Pero, imbis na piliin nila yung sinabi ng Diyos na dapat nilang piliin, yung kanilang kagustuhan ang nasunod. Tama ang sinasabi ng Proverbs 14 verse 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay ang mga daan ng kamatayan. Ang kakompetensya ng tao sa buhay na walang hanggan ay yung kanyang maling pagpili o maling akala. Yan yung dalawang walang hanggan na pwedeng pinatutunguhan ng buhay na meron ka o buhay na meron ako. Anong walang hanggan ang nagaantay sa dulo ng ating buhay? Ang bunga ng pagsuway. Bakit ba may kamatayan? Bakit natatapos ang buhay? At pagkatapos ng buhay, ano ang nag-aantay sa atin? Sa Genesis 2 verse 16 to 17, ito ay si Adan, ang unang tao. Sinabihan siya ng Panginoon ng ganito, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Sabi niya, mayroong tiyak na kamatayan. Walang pagsalang mamamatay ka, sabi niya, kung pipiliin mong kumain doon sa nag-iisang puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pero, sa halip na iwasan niya ito, ay pinili niya ito. At ano ang nangyari sa kanya? Siya ay namatay. Pero hindi naman. Kasi siya ay nabuhay pa ng daang-daang mga taon, si Adan. Ano ang nangyari talaga kay Adan? Bukod sa siya ay ilabas sa paraiso ng Diyos at wala na siyang relasyon sa Diyos na katulad ng kasing laya at kasing lapit nung nasa garden siya ng Eden, marami pang pagbabago sa buhay niya at eventually, at the age of 930, siya ay namatay. Dahil sinabi ng Panginoon na mamamatay ka. Pero ito lang ba ay yung physical na kamatayan? Ano pa ang nangyari kay Adan? Ano pang kamatayan ang nangyari sa kanya? Nung kumain siya ng ipinagbabawal ng Diyos, nung hindi niya sundin ang Diyos, nung kanyang suwayin ng Diyos. Itong tinatawag na ang pagbagsak ng tao sa kasalanan o yung fall of man. Dito sa Romans 5 verse 12 sa New Testament naman, sinabi ng Apostol Pablo, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Yun nga yung sinasabi kanina sa huling binasa natin sa Genesis chapter 2. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. At eventually, ang mga tao ay gumaya o kaya naman nagawa din ng lahat ng tao ang nangyari kay Adan. Sila din ay sumuway sa Diyos. Hindi sila sumunod sa Diyos. Nangyari sa lahat ang nangyari sa unang tao. Sa tulong ng kaaway, sa tulong ng dyablo. Sa panunukso niya ay nangyari ang paglabag ng lahat. At ang lahat ay namatay. Ang kamatayan ay nasa lahat. Sa James 2 verse 10, ang tumutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan.
Dito, sinasabi ng kasulatan na kahit isa lang ang paglabag katulad ng ginawa ni Adan at ni Eva sa Garden ng Eden, ay katulad sila ng lumabag sa madaming kautusan ng Diyos. Lumabag ka man sa isa, o lumabag ka ng 10 o 100 sa mga kautusan ng Diyos, ay pareho lang ang iyong kaparusahan. Dahil hindi naaayon sa kung ilan at kung gaano kadalas ang iyong paglabag, subalit kung sino ang iyong nilabag, ito ay kautusan ng Diyos. Ang isang kautusan ng Diyos at ang maraming kautusan ng Diyos ay parehong kautusan niya. At ang nilalabag natin ay ang Diyos. At ang kanyang gawi at ang kanyang daan, ang kanyang kaisipan ay hindi katulad ng ating kaisipan. Kaya nga ang lahat ay hahatulan, isa man o madami ang kanyang nilabag sa mga kautusan ng Diyos. Sa Hebrews 9:27, sinabi dito na kung paanong tinakda sa mga taong mamatay minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang kamatayan ay tiyak sa lahat, katulad ng sinasabi ng Biblia kapag ang kasalanan ay nagawa. Kaya nga dito nakatakda na ang kamatayan sa lahat. Pero pagkatapos daw nito ay ang paghuhukom. Tayo ay haharap na sa korte ng Diyos upang tanggapin ang ating kahatulan. At ang kahatulan ay mayroon lamang 2 sentensya. Ito ba ay buhay na walang hanggan kasama ng Diyos o buhay na walang hanggan sa mahirap na kalagayan na hiwalay sa Diyos? Katulad ng sinasabi ng mga kasulatan. Halimbawa, sinabi ng Panginoong Hesus sa John 5:28-29, "Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating yung panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan." So lahat ng patay ay bubuhayin isang araw. Sino man yung kakilala natin, sino man yung mga nabalitaan nating namatay, nabasa natin, napanood natin, sino man ang mga namatay, sa araw ng paghuhukom ay babangon sila mula sa kanilang pagkamatay. At ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay, sabi niya, o buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. At ito ay sa impyerno, sa kapahamakan. Sinabi din ito ni Daniel sa 12 verse 2, "Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero ang iba ay susumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan." Merong buhay na walang hanggan at meron ding kahihiyan na walang hanggan. Ito ang kapahamakan. Ito ang impyerno. Sa Matthew 25 verse 46, "Itataboy ko ang mga taong ito sa walang hanggang kaparusahan, ngunit bibigyan ko ang mga matuwid ng buhay na walang hanggan." So muli ang Panginoong Hesus yung nagsasabi dito na meron siyang itataboy, hindi niya tatanggapin, at sila ay papasa walang hanggang kaparusahan. Subalit meron din man niyang bibigyan, meron din siyang bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ito ay ang mga matutuwid o yung mga gumawa ng mabubuti o matutuwid na bagay. So merong walang hanggang kaparusahan at walang hanggang buhay. Sa Romans 2 verse 6-7 hanggang 8, dito ay sinasabi ng Apostol Pablo kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan at kung paano magkakaroon ng kapahamakan sa dulo ng ating mga buhay. Sapagkat ibibigay ng Diyos sa bawat isa ang nararapat ayon sa kanyang mga gawa. Ito ang paghuhukom ng Diyos. Siya ay karapat-dapat na tagahatol kasi ibibigay niya yung karapat-dapat na hatol ayon sa ating mga gawa. Hindi ayon sa ating mga sinasampalatayanan, subalit kung ano yung ating mga pinaggagawa. Bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, na ang hangad ay makamtan ng karangalan, papuri mula sa Diyos at buhay na walang kamatayan. Buhay na walang hanggan, buhay na walang kamatayan, para saan? Para sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Nating kalilimutan, ang paghuhukom ay paghuhukom ng ating mga ginawa sa buhay na ipinahiram ng Diyos sa atin. Ang mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, may buhay na walang hanggan at buhay na walang kamatayan. Ganon din yung sinabi ng Panginoong Hesus. Ganon din yung sinabi ni Propeta Daniel. Ayon sa ating mga ginawang matuwid o mabuti,
tayo ay bibigyan o hahatulan na mapasa walang hanggang buhay at yun ay sa kanyang kaharian. So verse 8, sa iba naman na walang iniisip kundi ang sarili at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kasamaan, ibubuhos sa kanila ng Diyos ang kanyang matinding galit. Ito ang mga taong papunta sa kapahamakan, papunta sa masamang kalagayan dahil ang kanilang buhay ay hindi nila ginawa o sinunod ang kalooban ng Diyos. Bagkus, wala silang inisip kundi ang sarili nila at hindi sila sumunod kundi sumuway sa katotohanan at gumawa lang sila ng kabaliktaran ng mabuti, ang kasamaan. At ano ang naghihintay sa kanila sa dulo? Ang pagbuhos ng Diyos ng kanyang matinding galit. Ito ang kapahamakan. Ang galit ng Diyos ay bubuhos ng Diyos sa kanila. Hindi lang siya puro pag-ibig, siya din ay Diyos ng galit. So, nandito yung kasiguraduhan ng pagpasok sa ano paman na katalagahan o destinies. Kung gusto natin ng kapahamakan, tayo ay mabuhay na ang iniisip lang ay yung ating kalooban, yung ating kagustuhan, yung komportable o masarap sa atin. At huwag tayong sumunod sa Diyos, okay? Upang ang kapahamakan ay mapasa atin. Pero, kung gusto naman natin ng buhay na walang hanggan at kaligtasan, tayo ay sumunod sa kanyang kalooban, di ba? At naghihintay sa atin ang pinakamagandang walang hanggan. Pero, kinakailangan na perpektong pagsunod. Meron bang ganon? Ang kasiguraduhan ng di pagtanggap sa kaparusahan o paghatol ng Diyos ay ang perpektong pagsunod sa mabuti na kalooban ng Diyos. Kung susumahin, tayo ang nagdidesisyon kung saan tayo magtatapos. Kaya ba nating sumunod sa Diyos o hindi? Gusto mo ba nating sumunod sa Diyos o hindi? Heaven or hell? Your choice. So yan yung bunga ng pagsuway, ang kamatayan. At ang bunga ng pagsuway, hindi lamang kamatayan, subalit yung kapahamakan, yung matinding galit ng Diyos na naghihintay sa dulo ng buhay natin sa araw ng paghuhukom. Anong uri ang kapahamakan? Anong uri ang matinding galit ng Diyos? Anong uri ang impyerno? Ang masamang walang hanggan? Sabi niya sa Matthew 25 verse 41, pagkatapos sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sa kanyang mga demonyo. Nandito yung walang katapusang apoy na unang-una na itinalaga para sa mga dyablo at mga kampon niya. Hindi ito para sa mga tao, pero dahil sa di pagsunod, dahil sa pagsuway ng tao, sila din ay hindi tatanggap ng pagpapala kundi sumpa or cursed. Ito yung matagal at ilang ulit na sinasabi ng Biblia sa mga taong susunod sa Diyos. Merong blessing sa pagsunod, merong curse sa pagsuway. At nandito yung katalagahan ng mga taong isinumpa dahil hindi sila nagsisunod. Walang pagpapala sa dulo ng buhay, subalit walang katapusang apoy. Eternal fire, di ba? Na dapat ay para sa dyablo lang kasi sila yung unang di sumunod o sumuway sa Diyos. Ang dyablo ay nasa katalagahan ng di pagsunod. Ayaw niya sa paghahari ng Diyos. Ayaw niya na sumunod sa Diyos. Ayaw niya na ang Diyos ay ang Diyos ng buhay niya. Gusto niya, siya yung Diyos. Gusto niya, siya yung masusunod. Gusto niya, siya yung susundin. Ito ang pagbagsak ng dyablo sa kasalanan. Ganon din ang nangyari sa tao. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Ayaw niyang sumunod sa mabuting ginugusto ng Diyos. Ayaw niyang sumunod kahit na alam niya na ito ay magtatapos sa kanyang kapahamakan.